Hello mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning! Ngayong umagang ito ay gagawa naman tayo ng lumpiang sariwa. And pati yung wrapper niyan mga kaimbento, tayo rin ang gumawa. Ang sarap nito. Ngayon ay umpisahan na natin. Meron tayo ditong tag-iisang tasa ng cauliflower, carrot, and ang ating kamote syempre, at ang ating repolyo. Kung ano lang ang gulay na meron ako dito, yun lang ang aking inilagay. Kung anong gulay naman ang meron kayo dyan sa inyo, is yun din ang inyong ilagay. Then ito ang ating gagawing pinaka-pork kasi wala tayo ditong pansahog na baboy. Yung ating tokwa, dinurog lang natin ng maliliit at tinimplahan ko ng asin at paminta. Yung asin at paminta naman ay depende na sa inyong panlasa kasi merong gusto maalat. Then i-mix-mix lang natin yan mga kaimbento para maging even ang kanyan lasa. O diba, pa-even pa ang lola nyo. Then ang susunod naman nating ilalagay isang chili powder, 1 teaspoon ng chili powder. Alam nyo naman kami ng lolo nyo is mahilig talaga sa maanghang. Then nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng garlic powder. O diba, ang daming powder, wala lang chili powder. O diba. Then, i-mix-mix lang natin yan mga kaimbento hanggang sa maging isa ang lasa. Then, ang susunod naman natin gagawin ngayon, isa-isang pan, maglagay tayo ng oil na sapat lang na para maiprito natin ang ating tokwa. Talaga namang medyo gigisa-gisahin natin sa mga kaimbento hanggang mamula at maging golden brown. Ayan kung nakikita nyo, diba? Para na rin kayong may pork dyan kasi meron na tinimplahan na natin siya ng asin, paminta, o diba? Ang daldal lang ng lola nyo. Laging nagmamadali. Matagal din akong hindi nakapag-upload dito sa aking longer video. Siguro mga 3 araw. Tagal na sa akin yung 3 araw kasi usually every other day ako nag-upload dito sa aking long form video. Kasi nga naman sobrang busy ng lola nyo at sumakit ang ipin. Then sunod kong inilagay isang ating kamote kasi ito yung medyo matigas kaya ito ang ating munang lulutuin. Kasunod ng ating tokwa. Then nilagyan ko rin siya ng 2 tasa lang. Ay sorry. 2 kutsara lang ng tubig para lang medyo lumambot ang ating kamote. Then isusunod na natin agad ang ating carrot kasi magkasunod lang talaga yan kasi matigas din ang ating carrot. O diba? Then, igigisa-gisa lang din natin ito mga kaimbento hanggang sa maluto ang carrot at kamote. At medyo matusta pa ang ating tokwa. Then, ang next natin ilalagay ngayon, isang chicken cube. 1 nor chicken cube lang mga kaimbento ay sapat na. Then, nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng garlic powder. Pampalasa rin yan mga kaimbento. Makakadagdag ng malaking pagpapalasa dito sa ating gagawing lumpiang sariwa ang ating garlic powder. Then, dahil nalimutan kong sibuyas, sinama ko na siya dito. Talaga namang pag nagmamadali guys, lahat nakakalimutan mo. Nalimutan ko lang yan mga kaimbento, dapat sunod yan sa tokwa. Nalimutan ko ang sibuyas kaya ayan, pwede naman ding isunod. Then next naman natin ilalagay ngayon isang ating cauliflower. Pagpasensyahan niya na ang lola niya tumatanda at nagiging malilimutin na pati ang sibuyas sa pagigisa ay nalilimutan. Bali tagwa 1 cup ng mga gulay lang yan aking inilagay. Then nilagyan ko rin siya ng paminta. Ang paminta ay depende na sa inyong panlasa. Pati na rin ang asin ay depende na rin sa inyong panlasa. Then, nilagyan ko rin siya ng 1 tablespoon ng patis. Kasi ang patis ay magpapalasa rin dito sa ating gagawing lumpiang sariwa bago natin isusunod ang ating 1 cup na repolyo. Kung anong gulay ang meron kayo dyan sa inyo, yun ang ilagay nyo. Mas masarap pa to merong kinchay kasi wala na akong kinchay. Kung ano lang yung nakita ko sa rep ng mga gulay, yun lang talaga ang inilagay ko dito kasi wala naman ng ibang gulay. Pero kung marami kayong gulay dyan sa inyong bahay, is pwede naman ninyong ilagay dito. O, diba? Ang daming paliwanag ng lola nyo. Then, sa atin namang wrapper na gagawin ay naglagay ako dito ng 1 1/2 cup ng ating gatas. Yung fresh milk lang mga kaimbento. And 2 tablespoon ng oil, 2 itlog. Yung buong itlog, hindi kasama ang balat mga kaimbento. Then, imikos-mikos lang natin yan mga kainsan. Ay, hindi pala mga kaimbento pala. I-mix-mix lang natin yan. Bago natin ilagay ang ating harina, isang tasang harina yan mga kaimbento. Unti-unti lang ang ating paglalagay para naman hindi tayo mahirapang haluin. O, diba? Bali, wala akong fresh milk kaya ganyan ang kulay, baka matanong nyo, is evaporated milk ang ating nilagay. Mas maganda yung fresh milk mga kaimbento, hindi masyadong malapot. And then, pag na-mix-mix nyo na lang ayos, ito naman ay ating sasalain para man mawala yung buo-buong natitira dito sa ating ginawang gagawing lumpia wrapper. O, diba? Bulol-bulol na ang lola nyo. Then, ayan, nung nagawa na natin ang ating mixture ng lumpia wrapper, maglalagay naman tayo dito sa ating kawali. Bali, 1/2 cup lang yan mga kaimbento. Hindi ko na ipakita, hindi ko pala na-i-on yung aking video. Kaya naman hindi ko na ipakita kung paano ko siya ginawa. Bali, nagbuhos lang ako, then spread ko siya hanggang maging bilog mga kaimbento. Nalobat kasi ang aking phone. Then yan, yung naluto na ang ating mga wrapper, start na natin gawin naman ang ating sauce, ang ating lumpia sauce. Bali, sa sauce, naglagay lang ako ng 4 cups ng water, 8 cloves ng garlic, 1 cup ng brown sugar,
4 tablespoon ng soy sauce, and 1/2 cup ng cornstarch. Yan, ang sarap niyan mga kaimbento. Talagang saktong-sakto lang ang lasa niyan. Natikman nga yan ang kasamahan ko sa trabaho. Tinanong niya kung paano ko raw ginawa itong sauce ng aking lumpiang sariwa. Kasi nga naman ang sarap daw. Kaya naman shinare ko din sa kanya. Then, halu-haluin lang natin ito mga kaimbento hanggang sa maluto at lumapot. At ang apoy natin ay kailangan mahinang apoy lang para naman hindi masunog ang ating gagawing lumpia sauce. O diba? Mahinang apoy lang yan at wag nating titigilan ng paghahalo. O diba paulit-ulit ang lola nyo? Pinapaalala lang sa inyo mga kaimbento. Wag nyo kong ibabash na paulit-ulit ako. O diba? So yan ang malapot na. Sakto na yan kasi lalapot pa yan pag lalong lumamig. Mas lalapot po siya mga kaimbento. Din na yan, maglalagay na tayo ng ating ginisang gulay. Ilalagay na natin sa ating lumpia wrapper. Tingnan nyo naman ang ganda ng pagkakagawa ko sa ating lumpia wrapper. Saktong-sakto at ang lasa niyan ang sarap. Kahit yan lang ang kainin nyo, lagyan nyo lang ng keso is talaga naman pak na pak ang sarap. Then yan, lagyan na natin ng lumpia sauce na ginawa natin. Conforme na sa sauce ang inyong ilalagay, mas marami, mas masarap. And syempre, hindi mawawala ang mani sa ibabaw. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.